Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. So eto na kabibig ba, ito na talaga ang totoong istorya. Naramdaman na pala ni VP Sara na tinanggal na siya sa National Security Council. Una nang nalaman ni VP Sara, noon pa. Pero ngayon talaga ibinalita nila. Kaya si VP Sara nagsalita na ang mga rason kung bakit siya tinanggal sa National Security Council. Ito yung mga haka-haka ng mga netizen after ni VP Sara nagsalita sa video ito. Naku, napanood nyo na ba? I'm sure napanood na ito eh. Ito yung kasagsagan na kung saan si attorney, sino ba yun? Si attorney, yung ano ni VP Sara, yung friendship ni VP Sara na contempt. Nakalimutan ko pangalan. Oo, nakalimutan ko na. Sa daming balita sa Pilipinas na puro Duterte na lang ang laman ng balita. Of course, tabun-tabunan talaga yan. Bisaya na kaayo. So eto kabibig ha, manood tayo sa isang pasabog ni VP Sara na kung saan kanyang hinamon ang National Security Council. Baka ito ang rason kung bakit siya tinanggal. Nako, eto na kabibiga, eto na. Manood tayo sa paghamon ni VP Sara. Kaya pala, ito pala yung rason kabibig. Nasaan ba yun? Nawala. Wait mo na kabibig ha. Hanapin natin yung rason. Ito na. Ay, nako mga kabibig, ang daming mga nangyayari sa Pilipinas. Wait mo na kabibig. Nasaan ba yung paghamon ni VP Sara? Ito na. Nako. Pero in fact, itong video na to ha, ito yung time na kung saan madaming mga netizen ang na-shock kung bakit hindi walang alam si VP Sara sa nangyayari? Bakit puro na lang panggigipit ang ginawa nila? Kasi takot sila. Sabi ng iba, kasi takot sila kay VP Sara. Ganun ba? Oo, kabibig. Halata naman silang takot kay VP Sara. Sino bang hindi takot kay VP Sara? Ay, walang... Ito ha. This video clip was taken from a press conference of VP Sara long before the issuance of AO 81, removing her from the NSC. This was during the hospital confinement of her COS Attorney Lopez. Itong video na to is yung na-hospital si Attorney Lopez. Nagkagulo talaga. Vice President already had an inkling she would be removed from the council when she asked for an explanation with legal grounds as to why the Vice President is no longer a member of the NSC or why she haven't received any invitation for any council's meeting whichever is applicable. AO 81 then, it seems to be, is just to legitimize the VP's removal from the NSC and exonerate the council from her demands of all the minutes of its meetings and her most urgent demand for an explanation with legal basis why she was removed, if applicable at that time. Wala talaga nahulog itong admin na to from Ed Hugalbot. So ito kabibig ha, dito pala nagsimula lahat ang pagpapasabog ni VP Sara sa totoong nangyari sa NSC. Nako. Eto na, kung tayo magmadali para maganda talaga ang video panoorin natin. Atin ha? Sige, wait for a while. Request the NSA to please send a single notice of meeting since 30 June 2022. Ooh. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge
all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Yun, Giving a single ito pala yun, kabibig, ang parang naghudyat na talagang tatanggalin na si VP Sara. Kasi hindi nga siya na-invite ng meeting, hindi na siya nakareceive ng minutes of meetings sa NSC. So noon pa lang pala ay tinanggal na si VP Sara. Ang inilabas nilang EO81 ay parang formalidad na lang at pinaalam sa publiko na hindi nakasapi si VP Sara at yung mga previous presidents. Natakot ba sila na hingan sila ni VP Sara ng mga lahat ng meetings notarized? Bakit may nililihim ba sila? Nako, kabibig, kalerki ha, takot sila kay VP Sara pala sa hamon ni VP Sara. Kaya tinanggal. Kaya formalized, tinanggal. Kaya may EO81 para hindi na makahingi si VP Sara sa mga gusto niyang hingin sa NSC. Ay eto pa, kabibig ha, ang isang pasabog ni Maharlika. Mawiwindang ka talaga sa pasabog ni Maharlika. Kung, ewan ko kung totoo ba ito or hindi, pero nakakatakot, mga kabibig. Breaking news daw ito, sabi ni Maharlika. Si makinig ka, Maharlika ha. Breaking news ni Maharlika. Let's listen. Ang katotohanan, mga kababayan. Okay? Eto na, dapat mamaya ko na to sasabihin. Ito breaking news. Breaking news. Since we're 15 million, you deserve to know. Breaking news. I-echo nyo to habang nagbablog tayo. Actually, ang ganda-ganda sana ng title natin, Confirmed Exile VP Sara Tatanghaling Queen. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Wala. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Dapat mamaya ko na to sabihin. Kasi ang ganda, ayoko masira yung ano natin, ang ganda tatanghaling queen si Inday. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, mga what do you call it, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Naku. Dahil hindi na nila kailang lahat. Yung mga pinag-uusapan natin dito, andyan ang isang mga expose ni Attorney Vic Rodriguez. Nandito lahat, kung may libro kayong ganito, yun, mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya. Kaya nga pumausap siya ng ambassador. At kausap ko na hindi nakakadikit kila Bangag. Pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa, tatamna ng fabricated cases, crime, or whatsoever. Kailangan nyo ipakala to, papatayin, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako, assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Attorney Glenn Chong. Ang balita naman ni Attorney Glenn Chong, bago ito yung
three assassins na to. That was first quarter of the year, itong 2024. Ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil pina-project, tina-target ka. Magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system even here sa Amerika. Although legal yung ginawa, ito, I'll tell you about this. Di ba yung fourth case ko ay si Elizalde ko. No less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, dalawa lang may hawak ng budget ng bayan. Ang pera ng bayan si Tambalosos at si Zaldico. So yun, kabibig, yun ang pasabog breaking news ni Madam Maharlika na meron daw di umano mga assassin na binayaran para igurgur talaga, literally igurgurin si BP Sara. Nakakatakot naman yung mga pasabog ni Maharlika. Oy. Parang kung ako si BP Sara ba, parang mag-add ako na maraming security. Ano kaya ang magiging reaction ni Pangulong Duterte nito, no? Nung itong pasabog ni Maharlika. And I'm sure, alam na ng pamilyang Duterte itong mga istoryang ito. Ay, parang ang gulo-gulo. Malapit na kasing election sa 2025. So kailangan talaga nating mamili ng eksaktong mga politiko, yung hindi pwedeng mahawakan sa liig, yung hindi. Kaya mag-isip-isip tayo, pag-aralan natin yung mga vice mayor, councilor, kung karapat-dapat ba sila mga kapipig. Ay, nakukalirki naman mga pasabog ni Maharlika. So yun lang po mga kapipig ang ating latest libak-libak for the day. Ano ang iyong komento tungkol dito? Matagal na palang alam ni BP Sara na tanggal na siya sa National Security Council. Kaya naghanap siya ng mga minutes 2022. Pero ang tanong, nabigyan ba si BP Sara? Baka hindi kaya nang bigyan ng minutes kasi walang meeting-meeting, tanggal na. Nangyari kay Bibig? Nako. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga once and